Gusto kong ipaalala sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Dear Amihan Stories presents Falling in Love with My Husband Again. Written by Binibining Manonulat. Mami, nandito na po ba tayo? Tanong ni Charlie, ang mag-aanim na taong gulang na anak ni Charlotte, habang nakasilip ito sa bintana ng taxi. Ngumiti siya at hinarap ang anak. Oo, baby, nandito na tayo sa Maynila. Malapit na kasi ang grand opening ng restaurant natin, kaya dito na muna tayo mag-stay. Sagot niya. Babalik pa po ba tayo sa Cebu, Mami? Tumango siya. Of course, baby. Dito lang muna tayo hanggang matapos ang bakasyon mo. Babalik lang tayo sa Cebu kapag pasok ka na ulit. Grade 1 ang anak niya. Ahead ito ng kaunti sa mga kaedad dahil sadyang matalino at mature mag-isip. Makikilala na rin po ba natin si Daddy, Mami? Sabi mo po busy pa siya kaya hindi siya umuwi sa atin. Busy pa rin po ba siya ngayon? Umawang ang labi ni Charlotte. Hindi niya alam kung paano ulit lulusutan ang tanong na yon ni Charlie. Tingin ko marami pang kailangang gawin ng daddy mo. Pero hayaan mo, kapag nagkaroon ako ng bakanting oras, kakausapin ko siya. Sagot niya. Talaga, Mami? Yes, baby. 6 na taon na lumipas mula ng talikuran ni Charlotte ang buhay na pinangarap niya bilang may bahay ni Cassius de Legazpi. Kung hindi niya lang naisipan na magtayo ng restaurant sa Maynila, hindi na siya babalik. Sapat na ang sakit at bigating ibinigay sa kanya ng asawa para mas piliin niyang lumayo na lang. Nang makarating sila sa kanyang dating kondo, ay agad niyang pinagpahinga ang anak at siya na may nagpatuloy sa trabaho. Magkausap sila ng kaibigan si Nadia through video call habang nagwawalis siya sa living room. May nagme-maintain naman sa kalinisan ng kondo niya linggo-linggo. Hindi niya lang talaga maiwasan na walang ginagawa. Okay na naman, wala ka nang dapat ay pag-alala, maisang pamamalakad ko rito. Ani Nadia nang kamustahin niya ang preparations ng mga ito para sa grand opening sa Makalawa. Thank you, Nadia. Anyway, baka mamayang hapon na ako pumunta dyan para i-supervise ang lahat. Nagpapahinga pa kasi si Charlie eh. Kuwento niya. Sige, walang problema. Siya nga pala, nanggaling dito si Cassius kanina. Nalaman niya raw kasi na bumalik ka na ng Manila. Alam niya rin pala ang tungkol kay Charlie. Akala ko hindi mo nasabi sa kanya na buntis ka bago kayo nagkahiwalay noon. Bumuntong hininga siya. Nasabi ko sa kanya. Tipid niya sa sagot. Puti, hinayaan kanyang lumayo. Wala naman siyang ibang choice eh. Mas lalo lamang kami magkakasakitan kung mananatili pa kami sa tabi ng isa't isa. Ang bata-bata niyo naman kasi pareho nung nagpakasal kayo. You just turned 18 when you got married to him, right? Siya naman ay 19. At 19 ka naman ang mabuntis kay Charlie, tama? Tumango siya. Oo, ang bata ko pa nga nun. Mabuti na lang responsableng magulang naman ako. Hindi ko hinayaan na mapabayaan na lang anak ko kahit na hindi ko alam kung paano siya alagaan. Yes, kaya nga proud na proud ako sa'yo. Sagot nito. So, anong plano mo? Ipapakilala mo ba si Charlie sa tatay niya? Siguro. Lumalaki na rin kasi si Charlie eh. Palagi na niyang hinahanap ang tatay niya. Hindi ko naman pwedeng ipagdamot sa kanya yun. Ayoko rin na lumaki siyang parang may kulang sa kanya dahil hindi niya nakilala ang ama niya. Wow, so may chance na magkabalikan din kay ni Cassius? Siyempre, hindi malabo mangyari yan lalo na't may anak naman kayong dalawa. Umiling siya. Hindi, co-parenting lang. Minsan na ako naging tanga sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko nahayaan na maulit pa yung muli. I doubt it. Naku, kung nakita mo lang kung gaano nakagwapong ex mo ngayon, baka maglaway ka. Ako nga muntik na rin maglaway eh. Tumigil ka nga, Nadia. Kadiri ka. Pinagpapantasyahan mo pa ang lalaking yun. Binibiro ka lang eh. Siya sige na pala't may mga kailangan pa akong asikasuhin sa mga suppliers natin. Balitaan na lang kita mamaya pagpunta mo rito. Okay, sige. Thank you, bestie. Bawi ako sa'yo pagkatapos ng opening natin. Night out? Tumawa siya. Sira, hindi na ako pwede sa mga ganyan ngayon no. Alam mo namang may anak na ako. Sumimangot ito. Feeling ko tatanda na talaga akong dalaga kakabuntot ko sa'yo. Napailing siya. Hayaan mo na, ang mahalaga na may marami kang pera. Natatawang sagot niya. Inirapan lang siya nito. Hindi na niya pinatagal pa ang kanilang tawag at ipinagpatuloy ang paglilinis. Kasunod niyon, nagluto na rin siya ng pananghalian nila ng anak.
Sa kalagitnaan ng ginagawa, narinig niyang tumunog ang doorbell. Sa pag-aakalang ang mga magulang niyan dumating, dali-dali niyang iniwan ang iniluluto para lang magulat na makita ang mga magulang ng dating asawa. Charlotte! Anang mother-in-law niya sabay yakap sa kanya. I'm so glad that you're finally back, anak. Pero bakit hindi sa bahay ninyo ni Cassius ka umuwi? Tanong nito. I'm sorry po, Mama, pero alam niyo naman po ang status ng marriage namin ni Cassius. Anyway, paano niyo po nalaman na nandito ako? Sagot niya. Your parents told us. Alam kong hindi naging magandang paghihiwalay ninyo ni Cassius. Pero sana hindi maging dahilan yun para magbagong relasyon natin sa isa't isa. I will always be your mother-in-law and you will always be my beloved daughter-in-law. Tumango siya. Hindi maiwasang matuwa sa sinabi ng biyanan. Oo naman po, Mama. Wala po kayong kinalaman sa gulo namin ni Cassius, kaya hindi po magbabago ang trato ko sa inyo. Maayos naman ang relasyon niya sa kanyang mga in-laws, pero hindi alam ni Charlotte kung bakit hindi pa rin niya magawang sabihin sa mga ito ang tungkol sa kanyang anak. May takot din siyang magalit ito sa kanya. Ngumiti ang ginang sa kanya. Salamat, anak. Ay siya nga pala, birthday ng papa mo sa susunod na linggo. Sana makapunta ka, ha? Maghahanda kami ng kaunting salo-salo at tanging pamilya lang ang imbitado. Naku, hindi ko po may papangako. Magiging abala po kasi ako sa bagong branch ng restaurant ko rito sa Manila at kailan ko rin pong i-monitor ang Cebu branch ko. Susubukan ko pong makadalo pero hindi ko po may papangako. Nalungkot ang kanyang biyanan ngunit wala namang ibang magawa kundi ang tumango na lang. Sa kabilang banda, hindi alam ni Cassius kung anong mararamdaman niya habang pinapanood ang asawa na nagsasalita sa harap ng maraming tao. Kitang-kita niyang matinding confidence sa mga mata nito. Thank you so much for coming to Charlie's Place Manila Branch Grand Opening, everyone. I really appreciate it. Panimula ni Charlotte. Sunod naman niyang tinignan ng bata sa tabi nito. It was Darsen. Kamukhang kamukha niya ang bata. Hindi maitatangging siya talaga ang tatay nito. He has a son? Sayang, ang ganda-ganda pa naman niya. Hindi na masama kung magbabalikan kayo. Pero to parent another's man-child? That's another story to tell. Bulong sa kanya ni Marcus, his assistant and best friend. Inis sa binalingan niya ang lalaki. Be careful with your words, Marcus. That boy is my son. Anya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. What the hell? Alam mo na nabuntis mo siya noon at may anak kayo, pero hinayaan mo pa rin siyang lumayo. Bumuntong hininga siya. I have no other choice, okay? Masyado pa kaming mga bata noon. Nagkamali ako at sobrang pinagsisihan ko na naging desisyon ko hanggang ngayon. Yung sana lang naging mas matapang at mas malakas ako noon. Baka lumaking may kumpletong pamilya ang anak ko. Pero hindi ko na rin naman may babalik ang oras kahit gaano pa ako magmakaawa sa Panginoon. E anong balak mo ngayon? Tanong nito sa kanya. Siyempre, balak kong bawi na maging ako. Handa akong maghirap o kahit magmakaawa pa. Basta, mapasakin lang sila ulit. I want my wife and son back. And I won't stop until I have them back. Wow, I haven't seen you this smitten towards a woman, bro. Akala ko hindi mo na talaga type si Vera. Kaya kahit anong gawin niyang paglalandi sa'yo, hindi mo pinapatulan. At totoo pala matagal nang may nagmamay-ari sa puso mo. And I'm so happy for you. Magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong na mabawi ang mag-ina mo, Ako nang bahala sa'yo. Thanks, bud. Nang muling magsalita si Charlotte, ay natutok na ritong atensyon nilang dalawa. Alam nyo, nung sinimulan ko ang Cebu branch ng Charlie's Place, wala naman sa plano ko na magkaroon yun ng branch sa ibang lugar. Kasi sa totoo lang, binuksan ko ang restaurant na ito para sa anak kong gustong-gusto mga pagkain na niluluto ko. My son loves my cooking so much. Na isang araw, sinabihan niya ako na bakit daw hindi ako magbukas ang restaurant ko para hindi na lang siya ang makakatikim ng mga pagkain niluluto ko. Sabi ko naman, wala namang masama kung susubukan. And here we are. Hindi na lang sa Cebu matitikman ng mga putahing paborito kong iluto, kundi maging dito na rin sa Manila. I hope you love our menu as much as my son loves them. Nagpalakpakan ng mga bisita. Isa na siya roon. Matapos ang speech ni Charlotte, nagsimula na ring iserve ang mga putahing nasa menu ng Charlie's Place. Naupo sa mesa sa kanyang unahan si Charlotte. Kasama nito ang kaibigan na si Nadia at ilan pang VIP guest.
Katabi rin ito ang kanyang mga magulang. Gusto man niyang tumabi rin sa mga ito ay natatakot naman siya magalit ang asawa. In fairness, masarap magluto ang asawa mo Komento ni Marcus habang kinakain ng Wellington beef na sariling version ni Charlotte. Tumango siya. He can still remember her cooking. Talagang masarap yon at panalong-panalo. That's actually one of the many reasons why I fell for her, Marcus. Sagot niya. Asos, sinabi ko lang na masarap siya magluto. Nag-relapse malala ka naman agad sa pas yung dalawa. Natatawan sagot nito. Umiling siya at kumain na lang. Miss na miss na niya mga luto ng asawa. Miss na miss mo na Tukso ulit ni Marcus matapos ngumuya. Kung ako sa'yo bro, wag mo nang patagalin pa. Kausapin mo na si Charlotte. Baka may pag-asa pa. Ikaw rin, baka maunaan ka pa ng iba. Hindi ganun kadali yun, Marcus. Mahinang sagot niya habang nakatingin sa direksyon ni Charlotte. Nakayuko ito, kausap si Nadia habang pinapakain ng anak nila ng mashed potato. Muling kumirot ang dibdib niya. Hindi ko alam kung handa pa siyang pakinggan ako. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Balik tanong sa kanya ni Marcus. Tignan mo nga siya. Ang ganda pa rin kahit may anak na. Kung ako ikaw, baka matagal ko na nilapitan yan. Hindi niya sinagot ang kaibigan. Sa halip ay tumayo siya at kinuha ang wine glass na may lamang champagne. Pinunasan niya ang labi gamit ang napkin at dahan-dahan naglakad palapit sa mesa ni na Charlotte. Paglapit niya, agad na nagtama ang mga mata nila. Cashews. Malamig na bati ni Charlotte. Walang emosyon sa mukha nito, ngunit ramdam niyang pinipigilan lang ng babae ang sarili. I didn't expect you to come. Hindi ko naman pwedeng palampasin ang araw na ito. Mahinahon niyang tugon. Congratulations sa bagong branch ng restaurant mo. You've done really great, Charlotte. Salamat. Maikli nitong sagot. Can we talk? Bumuntong hininga ang babae bago tumango. Lumayo lang sila ng kaunti para makapag-usap ng mas pribado. Napatingin si Cashew sa kanilang anak nang makitang titig na titig sa batang kanyang asawa. Ang laki na niya. Bulong niya. Hindi ko man lamang nasaksihan ang unang hakbang niya o ang unang beses na nagsalita siya. That's my biggest regret. Cassius, please. Mahinang saway ni Charlotte sa kanya. Not here. This is my day. Huwag mo sirain. Hindi ko intention na sirain to, Charlotte. Gusto ko lang sanang hindi lahat ang gusto mo'y makukuha mo agad. Putol nito sa kanya. Umalis ka na lang, please. Ayoko maging sentro tayo ng atensyon sa harap ng mga bisita ko. Napayuko siya. Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang marinig mo na nagsisisi ako. I was a coward. I let you go when I should have fought for you. Late na, Cassius. Mahinang sabi nito. May anak tayo, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay may pag-asa pa tayo. Pero kaya pa nating ayusin, hindi mo alam kung gaano ako nasaktan nun. Singit ito. Habang nagdadalang tao ako, ikaw na may abala sa pag-angat ng pangalan mo. Wala ka ng mga panahong kailangan kita. So please, huwag mo nang ipilit. Tumango-tango siya. Kahit ilang beses mo pa akong tanggihan, babawiin ko pa rin kayo. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko. You can hate me all you want, pero hindi ko nahayaan lumaki ang anak natin na walang tatay. Hindi na sumagot si Charlotte. Tumalikod lamang ito at naglakad na pabalik sa mesa, kasamang kaibigan at anak nila. Samantala ay may lumapit na staff kay Charlotte. Naglapag ito ng wine sa harap niya. Miss Charlotte, ipinabibigay po ni Mr. Cassius de Legazpi. Anang staff. Nakasimangot ang binalingan niya si Cassius. Isang simpleng tango at pagkindat lang ang naging tugon nito, kasabay ng pagtaas sa sariling wine glass. Do you know him, Mommy? Tanong sa kanya ni Charlie. Tumango siya. Yes, baby. Nagkibit-balikat ang anak niya. Sobrang ganda mo nga po ngayong gabi, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ang daming lalaki na mukhang may gusto na sa'yo, Mommy. Natawa silang dalawa ni Nadia. Charlie, alam mo ba yung sinasabi mo? Of course, Mommy. Pero wag ka pong mag-alala dahil ako na pong bahala sa kanya. Sagot ng anak niya. Bumaba ito sa kinaupuan at nagpasama sa kanyang staff papunta sa tatay nito. Nakangangang pinanood lang ni Charlotte si Charlie habang seryosong kinakausap si Cassius.
Kita niya maliit ang ngiti sa labi ng lalaki bago tumango sa kanyang anak. Maya-maya pa, bumalik na rin si Charlie sa mesa nila. Tumayo siya at hinarap ang staff. Anong sinabi niya kay Mr. De Legaspi? Kuryosong tanong niya. Halatang pinipigilan ng staff na matawa bago ito sumagot. Sabi po niya, and I quote, "Alam ko pong magandang mami ko, given na po yun, but please stop sending her wine. She doesn't need it, and she's definitely not interested in you at all. So kung gusto niyong uminom, kayo na lang po. Leave my mom out of it." Napakamot na lang po sa ulo si Mr. De Legaspi pagkatapos sabihin ni Charlie, halatang hindi ina-expect na may mini bodyguard ka po pala na sobrang istrikto. Sagot ng kanyang staff. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Natatawa siya na ewan, maging si Nadia may hindi rin makapaniwala. Bakit sinabi yun kay Mr. De Legaspi, baby? I think he likes you, mommy. Pero wag ka pong mag-alala. Ako pong bahala sa'yo. Ipoprotect po kita sa kanya. Sagot ng anak. Ginulo ni Nadia ang buhok ng kanyang anak. Good job, Charlie. Maganda yung ginawa mo para alam niyang hindi na pwedeng mami mo. Pabirong pinalo niya sa braso ang kaibigan. Huwag mo nga turuan ng ganyan ng anak ko, puro ka talaga kalokohan. Naging successful ang grand opening ng Charlie's Place. Maging sa mga sumunod na araw, ay parami ng parami ang kumakain sa kanyang restaurant. At puro magagandang feedback ang natatanggap niya. Isa sa naging regular customer niya doon si Cassius. Kapag may kailangan itong kitain na tungkol sa sariling negosyo, ay madalas naroon ito dinadala sa restaurant niya. Nung una, hindi talaga siya komportable pero habang tumatagal, ay nasanay na rin siya sa presensya nito. Wag na po, Mr. De Legaspi. Kami na po ang bahala dyan. Saway ng waitress niya rito. Binalingan niya mga ito at ganoon na lang ang gulat niya na makitang tumutulong na si Cassius sa paglilinis ng table. Punong-puno ang Charlie's Place ng araw na yon, maging dalawang VIP room ay occupied din. Pagkatapos ay may mag-walk-in customer pa, kaya tumulong na rin siya tumao sa cashier para makabawas sa gawain ng mga staff. It's okay, don't worry. Sagot ni Cassius. Cassius, tawag niya rito. Hindi siya makapaniwala sa ginagawa ng lalaki. Ano ba yung ginagawa mo? Obvious naman, di ba? Sagot nito habang nakangisi. Tumutulong sa inyo. Hindi mo kailangan gawin yan. Mabilis yan tugon. Marami akong staff. Nahalatang pagod na. Sabat nito. Itinuro pa mga waitress sa abala sa pag-aasikaso ng ibang customers. Relax, Charlotte. Gusto ko lang talaga makatulong sa inyo. Pero hindi mo to trabaho. Giit niya sabay kunot na noo. Customer ka rito. Umangat ang sulok ng labi nito. Bawal na bang maging helpful ngayon? Napailing na lang siya pero hindi rin maitagaw ngiti. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis sa'yo eh. Pwede namang both. Sagot nito sabay kindat na lalong nakapagpainit sa pisngi niya. Mabilis niyang iniiwas ang tingin at nagkunwaring abala sa kaha. Basta pagkatapos niyan, umupo ka na lang. Order ka ulit, libre na. Pasasalamat ko sa pagtulong mo. Ay, libre? Agad itong nagtaas ng kilay. Pwede bang dagdagan ko ng dessert yung orderin ko? Para sulit yung pagtulong ko. Just kidding. Hindi ito promo, Cassius. Sagot niya pero hindi na rin napigilang matawa. Sayang naman. Anito. Baka sakaling mapromote ako from regular customer to husband na may-ari. Sa panaginip mo. Mabilis sa balik niya. Kainis ang landi ha? Sa isip-isip niya. Bakit? Masama bang mangarap? Tumawa ito. Baka next time, kasama mo na ako sa pagmamanage nito. Pwede naman. Tapos ikaw na rin ang bahala sa paghuhugas ng mga pinggan. Biro niya. Deal. Sagot nito, walang halong pag-aalinlangan. Basta may kasamang dinner date sa dulo ng shift ko. Napalingon siya at doon niya nakita ang maloko pero sinserong ngiti nito. Yung ngiting ilang araw na niyang pilit iniiwasan pero hindi pa rin niya magawang dadmahin. Napailing na lang siya kahit sa loob-loob niya, alam niyang kahit anong tanggi niya, unti-unti na naman siyang natatalo. Malapit ang closing namin, Cassius. Sa kabilang banda ay sabi ni Charlotte kay Cassius. Tinignan niya ang restaurant ni Charlotte. Halos wala ng mga customers doon at naglilinis na rin ang mga staff nito. Tumango siya. Okay,
Hintay na kita. Tapos kung ayos lang sana sa'yo, ihatid na rin kita pa uwi. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng babae. Ano ba tong ginagawa mo, Cassius? Matagal na tayong hiwalay, pero araw-araw ka pa rin pumupunta rito. Tumutulong ka sa amin kahit na paulit-ulit kitang tinatanggihan. Pasensya ka na, hindi ko lang talaga maintindihan. Naalala mo nang sinabi ko na gusto ko kayong mabawi ng anak natin. Totoo yun. Kaya ginagawa kong lahat ng ito para sa inyong dalawa. Dahil gusto kong makabawi sa mga pagkukulang ko kahit paunti-unti lang. Kahit sa maliit na paraan lang. Hiwalay na tayo, Cassius. Umiling siya. Hindi ko final ang annulment natin, Charlotte. Ayoko mawala ka sa akin at hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na magkakaayos din tayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ng babae. What? Bakit mo ginawa yun, Cassius? Ang sabi mo sa akin wala na akong dapat intindihan at ikaw nang bahala tapos ngayon, sasabi mong wala ka naman palang annulment na pinail. Palagi mo sinasabing inaayos ng mga abogado. Kaya naman pala walang abogadong nagre-reach out sa akin. I'm sorry, Charlotte. Pero masyado kitang mahal para pakawalan. Isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya nito. You're such a liar! Paano mo ako minahali? Wala ka namang ibang inisip kundi sarili mo at ang makagawa ng sarili mong pangalan sa pagnenegosyo. Pinabayaan mo ako na mag-asawa pa tayo. Buntis ako kaya tayo nagpakasal pero nawala ang bata at may isasalba sana siya kung dumating ka agad. Nung umalis ako, buntis din ako noon. Ayoko na nga sanang sabihin sa'yo kasi mas okay pa kung hindi ako umaasa sa'yo. At mas okay nga talagang wala ka nung pinagbubuntis ko si Charlie. Basta alagaan ko siya. Hindi siya makasagot dahil alam niyang mabigat ang kasalanan niya. Pero ginawa lang naman niya yon dahil gusto niyang maging maayos ang buhay nilang pamilya. Para yun dito at sa anak nila. Kaya lang, sa sobrang dedikasyon niya sa trabaho, ay napabayaan niya naman ang mga ito. Pinagsisisihan ko yun. Isn't it a little too late for that now? Tahimik lang siya habang nakayuko. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng sampal nito sa kanyang pisngi. Pero mas masakit ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Charlotte, mahina niyang sabi, halos magmakaawa na. Alam kong wala na akong karapatan. Pero kahit isang pagkakataon lang sana, hayaan mo ipakita ko sa iyo na nagbago na ako. Sarkastiko itong natawa. Nagbago? Cassius, ilang beses ko na yung narinig. Alam mo kung ano lang ang hindi nagbago? Yung paraan mo ng paghawak sa mga bagay-bagay. Palaging gusto mo pa rin na ikaw ang susunod. Hindi na ganoon ngayon. Mahinahon yan tugon. Tinanggap ko nang ako may kasalanan kung bakit nasira tayo. Kaya nga nandito ako araw-araw. Hindi para pilitin kang bumalik, kundi para iparamdam sa'yo na kaya kong maging mas mabuting lalaki. Cassius, hindi mo kailangang patunayan sa akin yon. Hindi mo kailangang bumawi sa akin. Sa anak natin, oo. Pero ako, wala na. Hindi kita kailangan. Para sa akin, matagal na tayong tapos. Lumapit siya ng bahagya sa asawa pero agad din siyang umatras nang makitang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Mariin yun, malamig at puno ng distansya. Hindi mo pwedeng sabihin na wala na, Charlotte. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi sa bawat gabing wala ako sa tabi mo. Kung pwede ko lang baguhin yun, pero hindi mo na mababago. Mariing putol nito sa sinasabi niya. Ginawa mo ng gusto mo doon. Iniwan mo ko habang araw-araw kong pinipilit buuin ng pamilyang ikaw mismo sumira. Natahimik siya at walang masabi. Tang mahinang ingay ng pinggan at tawanan ng mga staff sa dulo ng restaurant lang ang naririnig nila. Sa wakas, muling nagsalita si Charlotte. Mas mahinahon na ngayon. Cassius, pagod na ako. Hindi mo ba nakikita? Lahat ng ito, ang restaurant ko, ang mga plano ko. Ginawa ko to para muling makapagsimula. Huwag mo naman sanang sirain yun. Ipinikit ni Cassius sa mga mata, pilit nilulunok ang sakit ng mga salita nito. Hindi ko gustong sirain ang lahat ang meron ka ngayon. Gusto ko lang talaga na makasama ulit kayo. Kahit sa tabilong nyo, kahit hindi na bilang asawa. Hindi ganun kadali yun. Mahinang sagot ito. Ang pagmamahal, Cassius, hindi lang yan basta bumabalik ng kusa kasi nagsisisi ka. Tumango siya at pilit nang umiti. Alam ko, pero kahit na ganun, di pa rin ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na kaya kong maging lalaking karapat-dapat para sa'yo. Hindi mo talaga ako maintindihan, ano? Siguro. Sagot niya. Pero gusto kong matutunan ulit kung paano.
Natahimik silang pareho pagkatapos niyon. Bakit ba kasi bigla ka nalang sumusulpot kahit matagal na kitang gustong kalimutan? Asik sa kanya ng babae. Hindi ko sinasadya, Charlotte. Siguro kasi hindi rin ako marunong makalimot. Napailing ang babae. Bakit ba kasi hindi ka nalang mapagod? Lahat ng taong marunong sumuko, Cassius. Bakit ikaw hindi? Bakit gusto mo pang mabuo tayo? Dahil hindi ako sumusuko sa mga bagay na mahalaga sa akin. Diretsong sagot niya. At ikaw yun, Charlotte. Ikaw at ang anak natin. Ilan segundo silang walang imikan. Tanging ang tunog ng mop at pinggan ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Cassius, mahinahon itong sabi. Kung ginagawa mo to dahil sa nagigilty ka, tigilan mo na. Hindi mo kailangang magpakabayani pa. Masyado ka nang huli. Hindi ito dahil sa guilt. Mabilis niyan tugon. Ginagawa ko to kasi ayokong habang buhay kong pagsisihan na pinabayaan kong babaeng pinakamamahal ko. Cassius, stop. Putol dito sa kanya. Bahagyang tumas pa ang boses ito. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang sitwasyon natin. Ang dami kong pinagdaanan para lang makalimot sa mga sakit na iniwan mo. At ngayon, gusto mo bang balikan ko lahat ng yon? Hindi ko hinihingi na kalimutan mong kasalanan ko. Anya at saka mas lumapit pa sa asawa. Ang hinihingi ko lang, sana bigyan mo ko ng pagkakataon na ayusin kahit konti lang nasira ko. Natahimik muli si Charlotte. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. May nakikita siyang galit doon. May halong lungkot at may halo ring sakit. Cassius, huminga ito ng malalim. Kung gusto mong bumawi, gawin mo na lang para sa anak mo. Hindi na para sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na mabubura kung paano mo ako nasaktan noon. Tumango siya sa kabila ng mabigat na nararamdaman sa dibdib. Kung yan ang gusto mo, susundin ko. Pero sana kahit na papano, hayaan mo ako manatili sa tabi mo kahit bilang kaibigan na lang. Kahit bilang tatay ng anak natin. Matagal siyang tinitigan nito bago sumugot. Kaibigan? Mapait itong tumawa. Hindi ko alam kung kaya ko. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Pero kung gusto mong bumawi sa anak mo at gusto mo talaga maging parte ng buhay niya, huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong makakadisappoint sa kanya. Hindi na baling ako na lang ang masaktan mo. Huwag lang siya. Alam kong sobrang nasaktan kita noon. I'm really sorry for causing you so much pain, honey. Alam kong wala na akong magagawa para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Pero kaya kong ipangako sa inyo na hinding-hindi na ako mawawala sa tabi ninyong dalawa ni Charlie. Tumango si Charlotte at tumalikod na. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Habang pinagmamasdan niya itong naglalakad palayo, ay napakuyom ang kanyang kamao. Hindi na siya sumunod dito. Hindi ngayong malinaw pa rin ang pader sa pagitan nila. Sa lahat, may isa lang siyang sigurado. Hindi pa tapos ang laban. At kahit gaano kahirap, balang araw, patutunayan niyang hindi lahat ng nawasak ay hindi na niya kayang buuin muli. Baby, do you want to meet your father? Samantala ay tanong ni Charlotte sa kanyang anak. Nasa Charlie's place sila ngayon. Gabi na at maya-maya'y magsasara na rin sila. Bigla kasi nila napag-usapan ni Nadia ang panay na pagsulpot ni Cassius sa buhay nila mag-ina. Is it okay, Mommy? Nangunot ang noon niya. What do you mean? Kung ayos lang sa'yo na makilala ko si Daddy, okay lang po sa akin. Pero kung hindi po, okay lang din naman po sa akin. Ayoko pong makita na sad ka, Mommy. Sagot ng kanyang anak. Napangiti siya, pero ramdam niya ang bigat sa likod ng ngiting yon. Anak, hinaplos niya ang pisngi ni Charlie at sinuklay ang buhok nito gamit ang mga daliri. Hindi naman ako malulungkot, baby. Siguro natatakot lang ako. Sa ano po? Inosente nitong tanong habang nakatingin sa kanya. Para bang gusto nitong maintindihan ang lahat ng sinasabi niya kahit bata pa lang. Sa kung anong pwedeng mangyari kapag nakilala mo ng daddy mo. Napabuntong hininga siya. Matagal ko na kasing iniiwasan ng mga tanong mo tungkol sa kanya. Hindi dahil ayokong sagutin, pero dahil baka kapag nalaman mo na hindi mo ako maintindihan, sobrang komplikado kasi ng lahat, anak. Pero gusto ko pa rin po siya makilala, Mami. Kasi po siya yung daddy ko, di ba? Tubango siya. Do you want to meet him?
Pagkasabi niya ng pangalan ng ama nito ay para siyang nabunutan ng tinig. Hindi naman siya pinipilit ni Cassius na ipakilala ito sa anak nila. Pero ramdam niyang sabik na itong makasama si Charlie. Sa mga araw na lumilipas, wala itong iba naging bukang bibig kundi ang makasama silang dalawa at alam niyang mas lalo lang siyang magiging unfair kay Cassius kung patatagalin niya pa bago ito ipakilala sa kanilang anak. I know him already, Mommy, sabi ni Charlie. Siya po yung pinagalitan ko ng grand opening kasi bigay ng wine sa'yo, di ba po? He is my father. Natahimik si Charlotte. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Paano mo naman nasabi, anak? We have the same eye color, Mommy. Tapos masaya ka po kapag nandito siya. At kita ko rin po sa mga mata mo na malungkot ka tuwing wala siya rito. Bahagya siya napangiti. Yes, baby. That man is your father. We got married and we had you. Pasensya ka na kung hindi tayo kompleto, Ang dami kasi naming hindi mapagkasunduan ng daddy mo na mas ayos pa kung maghiwalay na lang kami. Pero matagal na naman na yun nangyari, baby. Ngayon, gusto niyang bumawi. Bumawi? Ulit ni Charlie. Ibig sabihin po, gusto niya mag-sorry sa'yo? Tumango siya. Nag-sorry na siya sa akin. Ilang beses na nga rin Sinasabi ko lang ang lahat ng ito sa'yo ngayon kasi tingin ko oras na para makilala mo siya at mabigyan siya ng pagkakataon para maging magpakatati sa'yo. Tahimik na napaisip ang bata habang pinaglalaruan ng straw ng milk tea nito. Kung gusto niya po akong makilala, pwede naman po. Pero dapat promise niya muna sa atin na hindi ka na niya sasaktan ulit. Natigilan siya. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po, minsan po naririnig ko kayo ni Tita Nadia na nag-uusap. Sabi niyo po dati, nasaktan ka ni Daddy. Ayoko na pong masaktan ka ulit. Nanlamig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Charlie. Don't worry po, Mommy. Sabi ng kanyang anak sabay yakap sa kanya. Hindi ko siya kakausapin kung ayaw mo po. Kung gusto mo pong subukan ulit maging masaya kasama si Daddy, okay lang din po sa akin. Gusto ko po kasi na may katulong ka sa pag-aalaga sa akin para hindi ka na po laging pagod. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Ang bait mo naman, baby ko. Ngumiti si Charlie. So, ibig sabihin po ba, pwede na kaming magkita ni Daddy? Natahimik siya sandali bago tumango. Pwede, pero ako muna ang kakausap sa kanya, ha? Gusto ko lang muna siguraduhin na handa ka. Okay po, Mommy. Habang pinagmamasdan niyang anak na nakangiting bumalik sa paglalaro, pakiramdam niya ay nagbalik lahat ng alaala nilang dalawa ng ama nito. Ang saya, ang sakit, at ang gabing mas pinili niyang maging matatag para sa batang nasa harapan niya ngayon. Kailangan niya ngayong maging malakas at matatag para sa anak. Charlie, I'd like to meet Cassius, your father. Pagpapakilala kay Cassius ni Charlotte sa kanilang anak. Cassius, this is our son, Charlie. Dagdag pa nito, lumuhod siya sa harapan ng kanyang anak. Sari-saring emosyon ang pumupuno sa dibdib niya. Takot, kaba, saya at panghihinayang. Pero higit sa lahat, sobrang saya niya. Masayang-masaya siya dahil sa wakas, nakilala na rin siya ng kanyang anak. Hi, my little man. I'm your dad. It's so nice to finally meet you. Nakangiting sabi niya, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses. At sa pagkakataong yun, hindi na niya napigilang maiyak. It's nice to meet you too, Daddy. Sagot ng bata at saka siya tinitigan ng matagal na para bang sinusubukan ito na kabisaduhin ang kabuuan niya. Can I hug you? Tanong niya halos pabulong. Tumango si Charlie, kaya agad niya niyakap ito na mahigpit. Ramdam niya ang init ang maliit nitong katawan, ang mabilis sa tibok ng puso nito na parang tumutugma sa kanya. Yumakap din sa kanya pabalik ang bata at sa sandaling yon, tila natunaw ang lahat ng taon ng pagkawalay nila sa isa't isa. I'm so sorry kung ngayon mo lang nakilala ang daddy mong anak, ha? Mahinahong sabi ni Charlotte na tila pilit pinakakalma ang sarili. Our life was so complicated back then. Kaya imbes na mas magkasakitan pa kami ng daddy mo, mas pinili ko na lang na lumayo't iwan siya. Umiling siya. It's my fault, Charlotte.
Wika niya habang nakatingin sa asawa na umiiyak na rin palang katulad niya. Kung mas naging matapang lang sana ako noon. Kung ikaw lang sana ang pinili ko kaysa sa ibang bagay. Hindi na sana tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Tumahimik lang si Charlotte, pero nakita naman niya ang bahagyang pagkinang ng mga mata nito. I don't think it's your fault, Daddy. And I don't think it's Mommy's fault either. Sabat ni Charlie na seryoso mukha. It's just what it is. Napatitig si Cassius sa anak at saka marahang umiti. Hindi niya inasahang sa murang edad ito ay ganoon na ito umintindi at kamature mag-isip. Ang talino mo talaga, Charlie. Bulong niya. I'm so proud of you, anak. Ngumiti ito at saka hinawakan ng pisngi niya. Are you staying with us now, Daddy? Saglit siya natahimik. Lumingon siya kay Charlotte. Depende sa mami mo. Sagot niya. Pilit ng ngiti sa labi ang ipinakita niya sa mag-ina. Pero gusto kong bumawi sa inyo, anak. Hindi ko nahayaang mawala ulit ako sa buhay niyo. Then, you should stay. Masiglang sabi ni Charlie sabay lingon sa ina. Right, Mommy? Pwede na si Daddy dito. Magkakasama tayong tatlo together. Charlie. Mahina ang boses si Charlotte. Halatang nagpipigil din ng emosyon. We'll talk about it, okay? Pero Mommy. Charlie. Putol ni Cassius at marahang hinawakan ng balikat ang anak. Makikinig tayo kay mami, okay? Huwag kang mag-alala. Daddy's not going anywhere. I'll be here whenever you need me. Ngumiti ang bata bagamat halatang may pagalangan. Promise? Promise. Sagot niya sabay pinky swear sa anak. Thank you, Charlie. Bulong niya sa anak. And thank you, Charlotte, for giving me a chance to meet him and for being the best mother to our son. Just don't waste it this time. And I'm not the best mother. Ginagawa ko lang talagang responsibilidad ko bilang ina. Tugon ni Charlotte sa kalmadong boses. Pero dinig naman niya ang pagbabanta sa boses ito. Tumango siya. Hindi na, I swear, I will make it right this time. Tahimik lang silang tatlo sa loob ng ilang sandali. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng centralized aircon sa sala ng bahay ng kanyang mag-ina at ang paghinga ng kanyang anak na nakasandal pa rin sa dibdib niya. Parang ayaw nitong bitiwan siya, maging siya na may ayaw din matapos ang sandaling yun. Daddy, do you like pancakes? Tanong bigla ni Charlie. Nilingon siya nito na may unisenteng ngiti sa labi. 'Cause Mommy makes the best pancakes in the world. Napangiti si Cassius, sabay tingin kay Charlotte na bahagyang nag-iwas ng tingin. Talaga? Mukhang kailangan ko matikman yan. Anya na may halong biro at lambing. Pwede ka bang mag-breakfast with us tomorrow, Daddy? Tanong ni Charlie na halos nagmamakaawa na mga mata. Please? Bago pa siya makasagot, ay sumingit na si Charlotte. Charlie, baka busy si Daddy mo bukas. May trabaho siya, di ba? Pero agad naman siyang umiling. Hindi, I'll make time. Mabilis niyang sagot, saka tumingin kay Charlotte. Kung okay lang sa'yo, gusto kong mag-breakfast kasama kayo. Natahimik ito. Para nag-iisip pa kung tama bang payagan siya. Sa huli, tumango rin naman ang kanyang asawa. Sige, maikling sagot nito. Yay! Sigaw ni Charlie sabay talon sa tuwa. Can you come early, Daddy, para sabay tayo magluto? Ako, ikaw at si Mommy. Sabay-sabay tayo magluluto. Nakangiting ulit ni Cassius. I like that. It's a deal then. Masiglang sagot ang anak niya, sabay abot ng kamay para makipag-handshake. Nagkatinginan ulit silang dalawa ni Charlotte. Wala man lang silang binibitiwang salita, pareho naman nilang alam na may mga sugat pa ring hindi naghihilom. Habang pinapanood ni Cassius si Charlie na masaya nagkukwento tungkol sa school at sa mga kaibigan nito, hindi niya maiwasang mapaisip. Ilan taon ba ang pinalagpas niya? Hindi niya narinig ang tawa nito. Hindi niya natutuhang patahanin ito habang umiiyak ng baby pa. Napakarami niyang regrets. Charlie, tawag niya sa anak. Pwede ba kitang ihatid sa school minsan? Nagnining ang mga mata ng bata. Pwede ba talaga yun, Daddy? Sasakay tayo sa kotse mo? Tumawa siya. Oo naman. Gusto mo, sabay pa tayong kakain ng ice cream pagkatapos ng klase mo. Yay! I will tell my teacher!
Sabi ni Charlie sabay takbo papunta sa kwarto para kuhanin daw ang drawing nitong gusto na ipakita sa kanya. Pag-alis ang bata, nanatiling nakatayo si Cashew sa sala. Tumingin siya kay Charlotte. Seryoso ng ekspresyon nito. Sa Cebu nag-aaral ang anak mo, just in case hindi mo alam. Pagtataray nito, pwede akong pumunta sa Cebu. Baliwalan tugon niya. Salamat sa pagkakataong to, Charlotte. Hindi ko alam kung paano pa ako makakabawi pero gagawin ko lahat. Huminga ng malalim ang babae, saka dahan-dahan tumango. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala ulit, Cassius. Ang dami nating pinagdaanan. Alam ko. Mahina niyang sagot. Pero sana, hayaan mo kong subukan ulit. Hindi para sa atin, kundi para kay Charlie. Gusto kong maramdaman niya na may tatay siyang nandito, na hindi niya kailangang maghintay o mangarap pa. Gusto kong maging buong pamilya tayo dahil yun ang deserve ng anak natin. Tumingin si Charlotte sa kanya at sa wakas, ngumiti ito ng bahagya. Kung totoo yung sinasabi mo, pakita mo. Hindi lang sa salita, Cassius. Gusto kong makita. Tumango siya. I will. Matatag niyan tugon. Pagbalik ni Charlie, may dala itong maliit na papel na may drawing. Siya, si Charlotte at ito. Sa taas niyon ay nakasulat ang mga salitang may family. Napatitig si Cashew sa drawing ng anak. Parang may sumundot sa puso niya. See, Daddy? Sabi ni Charlie at masayang ipinapakita ang papel. We're complete now! Hindi na siya nakasagot. Gumiti lang siya, tinaplos ang ulo ng anak. Pilit na itinatago ang pangingilid ng luha. Sa isip niya, iisa lang ang pangako niya. Hindi na niya hahayaang mabura ulit ang larawan ng pamilya nila. Sa kabilang banda, ang pagpapakilala na yata ni Charlotte sa kanyang anak sa ama nito ang pinakamasayang nangyari sa buhay nilang mag-ina. Walang pagsidlan ng sayang nakikita niya sa anak at ngayon niya lang ito nakitang ganoong kaligaya. Tinutupad naman ni Cassius ang pangako nito na babawi sa kanilang mag-ina. Palagi silang magkasamang dalawa sa paghatid at pagsundo sa kanilang anak sa school. Nagsimula na kasi ang school nito in a week ago. Akala nga niya ay magbabalik na sila sa Cebu. Ngunit masyadong nag-enjoy ang anak sa pananatili nila sa Maynila na ayaw na nitong bumalik sa Cebu. I haven't seen him this happy, Cassius. Thank you so much. Anya habang pinapanood ang anak na kumakain ng ice cream, nasa isang ice cream parlor sila. Pagkasundo nila kay Charlie ay doon sila dinala ni Cassius. Tumango ito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang dapat matagal ko nang ginawa. Sagot nito. Kulang pa nga yan sa dami ng pagkukulang ko sa inyo. Napangiti siya. Pero sa likod ng ngiti niyang yon ay may halong kirot. Hindi niya alam kung dahil ba sa guilt na nararamdaman niya sa pagtatago kay Charlie sa mahabang panahon o dahil sa paraan ng pagtingin ni Cashew sa kanilang anak. Yung para bang sa bawat tingin nito sa anak nila ay may kasamang pagsisisi at labis na pangungulila. Alam mo, mahinang sabi niya. Kung dati mo pa ito ginawa, baka hindi naging ganito kalaki ang puwang sa pagitan ninyong mag-ama. Napayuko si Cashews at nilaro ang cup nito ng ice cream. Alam ko, mahina nitong sagot. Pero kung kaya ko lang ibalik ang oras, hindi mo na kailangang bumawi ng sobra-sobra, Cashews. Putol niya rito. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Natahimik ito sandali bago muling tumingin sa kanya. Pero gusto ko talagang bumawi, Charlotte. Hindi lang kay Charlie, pati na rin sa'yo. Natigilan siya. Bakit pa palagi mo nalang sinasabi yan? Paulit-ulit lang din naman ang isasagot ko sa'yo. Kasi hindi ko man lang naisip na itanong kung kumusta ko noong mga panahon mag-isa mong tinataguyod si Charlie. Alam ko mahirap, lalo na't ako dapat ang kasama mo. Matagal ko nang tinanggap na wala ka, Cassius. Nasanay na rin ako na ako lang, na kami lang ng anak natin. Pero hindi ka dapat nasanay sa ganun. Anito, hindi ko dapat hinayaang mangyari yun. Napatingin siya rito. Kita niya sa mga mata nito ang senseridad at ang lalim ng pagsisisi nito. Hindi mo na kailangang patunayan yan sa salita. Anya, gawin mo. Hayaan mong makita ng anak natin na totoo ka sa mga sinasabi mo. Tumango ito. Gagawin ko, araw-araw, hanggang maniwala ka. Bago pa siya makasagot,
Tumakbo na ulit si Charlie papalapit sa kanila na may dalang ice cream. Mommy, Daddy, tignan nyo! Ang dami ng topping sa ice cream ko! Natawa siya. Wow, mukhang masarap yan ah. Natawa rin si Cassius. Sabay kuha ng tissue para punasan ng tulo ng ice cream sa pisngi ng bata. Mag-enjoy ka lang, okay? Dapat umuwi tayo masayang-masaya ka. Masaya naman po talaga ako, Daddy! Sagot ni Charlie sabay yakap sa leg ng ama. Sandaling natahimik si Charlotte habang pinagmamasdan ng dalawa. Ang tawanan na mag-ama niya at ang saya sa mga mata ng anak niya. Iyon ang mga sandaling akala niya ay hinding-hindi na mangyayari. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, naramdaman niyang baka nga posible pa. Baka nga may pag-asa pa silang tatlo, hindi para sa nakaraan, kundi para sa bagong simula. Salamat, Cassius. Mahina niyang sabi, ngumiti ito. Sabi ko sa'yo, Charlotte, bumabawi lang ako. Pero alam naman niya na higit pa doon ang ginagawa nito. At kahit pilit niyang nilalabanan, unti-unti pa ring bumabalik ang tibok ng puso niyang matagal nang natutong mag-isa. Pag-uwi nila sa bahay, agad na tumakbo si Charlie papasok sa kwarto nito, dalang maliit na stop toy na regalo ni Cassius noong nakarang linggo. Halata sa boses ng bata ang tuwa habang sumisigaw. Mommy, Daddy, dito po tayo matulog lahat ngayong gabi, please! Nagkatinginan sila ni Cassius. Napangiti siya, habang bahagyang natatawa naman si Cassius. Tabi-tabi tayong matutulog? Ulit niya, pilit na itinatago ang ngiti. Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng space sa kama mo? Ayaw mo pa naman na masikip kapag natutulog ka. Umiling si Charlie at ngumisi. Hindi, Mami. Mas masarap lang po talagang matulog kapag kasama ko kayong dalawa. Parang family sleepover po, ganon. Napakamot sa ulo si Cassius. Mukhang wala tayong choice, Charlotte. Nasa kwarto na sila at inaayos ang tutulugan nila. Wala nga. Natatawan sagot niya bago bumuntong hininga. Okay, sige. Pero ikaw, itinuro niya si Cassius. Doon ka sa gilid ha. Mag-ingat ka lang kasi baka madaganan mo si Charlie. Medyo malikot ka pa namang matulog. Naalala mo pa? Nakangiting sagot ito. Tahimik siya na panguso. Oo, naalala niya kung gaano ito kalikot matulog doon sa tuwing nagtatabi sila sa isang kama. Promise, hindi na. Dagdag pa nito habang tinutulungan si Charlie na ayusin ang kumot. Hindi ako gagalaw kahit 1 pulgada. Nagtawanan silang tatlo habang nag-aayos ng kama. Si Cassius ang nag-ayos ng unan. Siya naman ang nagpatay ng ilaw at iniwan lang ang maliit na night lamp na kulay dilaw ang ilaw. Ganoon ang gusto ng anak niya. Pinagitnaan nila si Charlie. Magkaharap naman silang dalawa. Mabilis ang tibok ng puso niya na masulyapan ang posisyon nila ni Cassius. Sobrang tagal na rin kasi nung huling beses na nagtabi sila ng lalaki sa iisang kama at ngayon na lamang naulit muli. Hindi niya tuloy alam kung anong ire-react niya. Ang sarap po pala ng ganito. Bulong ni Charlie habang nakayakap sa stuffed toy nito. Parang dati lang po, kapag nananaginip ako, ganitong gusto kong mangyari. Kasama ko po kayong dalawa. Ngayon nagkatotoo na talaga. Sana lagi po tayong ganito, Mommy, Daddy. Napakagatlabi si Charlotte. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak. Tumingin siya kay Cassius na nakamasid lang sa anak nila. May maliit na ngiti ito sa labi pero bakas ang lungkot sa mga mata. Charlie, mahinang sabi ni Cassius. Sorry kung ngayon mo lang naranasan to. Okay lang po, Daddy. Nakangiting tugon ng anak nila na ngayon ay nakapikit na. At least, ngayon po, totoo na. Napahigpit ang kapit niya sa kamay ng anak. Habang unti-unting nilalamon ng antok si Charlie, ramdam niya ang katahimikan ng sandaling yun. Isang tahimik at payapang gabi na ngayon lang niya napagtantong pangarap din niya. Nang tuluyan na makatulog ang bata, dahan-dahan siyang tumagilid. Napansin niyang pinapanood ni Cassius ang ginawa niya. Bakit? Tanong niya halos pabulong. I have so many regrets in my life, Charlotte. Sobrang naiinis ako sa sarili ko dahil ang anak natin ang sumasalo ng lahat ng maling nagawa ko sa buhay. Sinusubukan kong unti-unting bumawi sa inyong dalawa, pero hindi ko alam kung sapat na ba yun sa hirap ng mga pinagdaanan niyo. Mapait siyang umiti.
Hindi naman natin kailangang magmadali, Cassius. Hayaan na lang natin ang mga sugat ang kusa maghilom. Pumunta tayo sa bahay. Siguro, ito na yung tamang oras para makilala siya ng mga magulang ko. Tumango siya. Bukas, dalhin natin siya sa inyo. Ngumiti ang lalaki. Good night, Han. Good night, Cassius. Kinabukasan, naku, mabuti't nakabisita kayong dalawa. Nagkaayos na ba kayo? Magbabalikan na kayo? Natutuwa't naiiyak na bungad sa kanila ng ina ni Cassius. Matapos sila mag-almusal ay dumiretso sila sa bahay ng mga magulang niya. Silang dalawa pa lang ni Charlotte ang pumasok sa loob dahil gusto niyang sorpresahin ng mga magulang. Bakit umiiyak ka pa dyan? Tanong ng papa niya sa mama niya. Natutuwa lang naman talaga ako makita silang dalawa na magkasama na ulit. Ang tagal din kasi nilang nagkahiwalay. Huwag kang mag-alala, Mama. Bumabawi na po ako. Nakangiting sagot niya. Ay siya nga po pala. May gusto kaming ipakilala sa inyo. Anya, nangunot ang noon ang kanyang ina. Sino? Pasensya na po kung hindi ko agad nasabi. Pero bago po ako umalis noon, nalaman ko po na buntis ako. Wala na rin akong pinagsabihan dahil alam ko pong mas mahihirapan lang akong umalis. Kailangan ko lang din po talagang umalis sa mga panahon na yon dahil natatakot po ako mas lalo lang kaming magkasakitan ni Cassius. What? So ibig mong sabihin, may apo kami? Tanong ng kanyang ama. Tumango si Charlotte. Opo, sagot nito. Natatawang pinuntahan na ni Cassius ang kanilang anak. Ready ka na bang mamita ang grandparents mo? Tanong niya sa anak. Do I look okay, Daddy? It's my first time meeting them and I'm really nervous. Sagot ng kanyang anak. Napangiti siya. You don't have to worry about anything, my son. I'm sure matutuwa ang lolo at lola mo kapag nakita ka nila. Nang tumango ito ay agad na niya itong isinama papasok sa loob ng kanilang bahay. Pagdating nila sa sala ay sabay na napalingon ng mga magulang niya. Parehong napahinto ang dalawa. Ang mama niya halos mapatili sa tuwa. Ang papa naman niya, nanlalaki ang mga mata habang nakabuka ang bibig na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Ang apo ko! Tanong ng mama niya sa nanginginig na boses. Huminga siya ng malalim. Mas kinakabahan pa yata siya ngayon kaysa sa unang beses niyang na-meet ng personal si Charlie. Kinakabahan siya na baka ma-overwhelm ang kanyang anak sa mga magulang niya. Ma, pa. Ngumiti siya sabay tingin sa anak na nakatingin sa mga matatanda na may halong hiya at pagtataka. Ito po si Charlie, ang anak po namin ni Charlotte. Natahimik silang lahat. Wala ni isang umimik ng mahigit 5 segundo. Tanging mahinang pag-iyak ng mama niya lamang ang maririnig. Cassius! Mahina't garalgal ang boses ng mama niya. Apo namin! Yun ang apo namin! Opo, ma. Inilapit niya si Charlie sa mga ito. Charlie, baby, silang mama at papa ni Daddy. They are your lolo and lola. Napahigpit ang kapit ni Charlie sa polo niya. Daddy, nahihiya po ako. Bulong ng bata. Natawa siya na mahina sabay haplos sa likod ng anak. Okay lang yan, mabait sila, promise. Gusto ko nilang makilala. Pwede ko ba siyang hawakan? Mangiyak-ngiyak na tanong ng mama niya. Nakalapat ang mga kamay nito sa dibdib na para bang pinipigilan ng sobrang saya. Anak, gusto mo bang mag-hi kay Lola? Dahan-dahang humarap si Charlie. Kumakapit pa rin sa laylayan ng damit niya pero sumusulyap na sa mga nakatatanda. Hi Lolo, hi Lola. Doon na tuluyang bumigay ang luha ng mama niya. Ang gwapo! Diyos ko, ang gwapo ng apo ko! Humalakhak siya. Ma, wag mo naman takutin. Aba, hindi ko mapigilan. Ilang taon ako nagdasal na sana magkaapo na ako. Tapos ganito kalaking sorpresang ibibigay niyo sa akin. Charlotte, halika rito, iha. Lumapit si Charlotte. Halatang kinakabahan pero nakangiti naman. Pasensya na po talaga kung hindi ko agad nasabi. Huwag na nating pag-usapan yon. Naiintindihan kita. Sabi ng mama niya habang pinupunasan ng luha. Ang mahalaga, nandito na kayo. Kumpleto na kayo. Cassius,
Sabad ng papa niya. Nakatingin ito kay Charlie na ngayon ay mas lumalabas na ang curiosity sa mga mata. Pwede ko siyang kausapin? Bumaling siya sa anak. Anak, okay lang ba nakausapin ka ni lolo mo? Humihit si Charlie at tinignan ng abuelo. Hello po, sabi nito at bahagyang nag-wave ng kamay. Ngumiti ang papa niya. Hello po, ako ang tatay ng daddy mo. At masayang-masaya akong makita ka. Lumapit si Charlie sa mga magulang niya. Nagmano muna ang anak niya sa mga ito bago yumakap. Kamukhang kamukha mo si Charlie nung bata ka pa, Cassius. Anang kanyang ina. Yan nga rin po napansin ko pagkapanganak ko sa kanya. Gusto ko magtampo dahil ako naghirap sa kanya magbuntis at manganak. Tapos magiging kamukha lang pala ni Cassius. Sagot ni Charlotte. Nagtawanan silang lahat. Pero feeling ko, lalaking mas gwapo yan kesa sa akin, mama. Mana lang po ako sa'yo, daddy. Sagot naman ni Charlie. Nangingiting ginulo naman niya ang buhok ng anak. Ayokong pangunahan kayo sa pagpapasya. Pero gusto kong malaman kung anong plano niyo ngayon. Bumalik na ba kayo sa dati niyong bahay? Tanong ng mama niya. Sa kondo po kami tumutuloy ni Charlie, mama. Bumibisita po sa amin si Cassius. Ito mga nakarang araw nga lang po, madalas siyang sa amin na natutulog dahil nagre-request pong anak namin. Ani Charlotte, tumango ang kanyang ina. Pero hindi ba mas maganda kung sa isang bahay na lang kayo nakatira? Hayaan niyong bumawi sa inyo si Cassius at siya naman na mag-alaga sa inyong mag-ina. Pag-uusapan po namin yan ni Cassius, mama. Sa ngayon po, mas priority ko po ang relasyon nila ni Charlie. Sana maging maayos ang lahat alang-alang na rin sa anak ninyo. Sabi ng kanyang ama. Dadating din kami dyan, papa. Paniniguro niya. Ayusin mo ha? Naku, itatakwil lang talaga kita kapag iniwanan ka pa na mag-ina mo. Babala sa kanya ng ina. Natawa siya. Mama naman. O siya, halina kayo sa kusina at nagluto ako ng paboritong ulam ni Cassius. Napuno sila ng kwentuhan at tawanan sa buong araw na yon. Nang gumabi na at nagpaalam silang uuwi na, ayaw pang pumayag ng kanyang mga magulang. Hindi naman pwedeng doon sila matulog dahil bukod sa hindi naman sila preparado, ay maaga rin ang pasok ni Charlie kinabukasan at may trabaho naman si Charlotte. Ipinangako na lang niya sa mga ito na muli silang bibisita. Sa mga sumunod na araw, ay hindi nakalimutan ni Cassius na magdala ng isang piraso ng kulay asul na rosas para kay Charlotte. Hindi lang yon. Talagang tinupad dito ang pangako sa kanila ng anak na babawi ito sa kanila. Araw-araw siyang parang nililigawan nito kahit ang totoo'y kasal na naman sila. At kung may isang bagay na hindi makakalimutan ni Charlotte, yun ay kung paano dahan-dahang nagiging makulay ang bawat araw niya dahil sa pagsisikap ng lalaki na maayos ang kanilang pamilya. Mami, tignan mo! Nandito na si Daddy! Sigaw ni Charlie habang tumatakbo papunta sa gate ng school. Napangiti siya. Hindi na ako magtataka. Alam ko namang hindi na mawawala yung tatay mo rito. Ang kulit mo. Natatawang bulong ni Cassius habang ginugulo ang buhok ng anak. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi na ako magiging absent sa buhay mo. Daddy, ikaw ang pinakamasipag sa buong mundo. Sagot ni Charlie na parang proud na proud. Sabi ni Mami, baka hindi ka raw po makapunta sa family day namin kasi marami ka raw pong trabaho. Ayoko po maniwala, kaya hinihintay po kita rito sa my gate. Huminto si Cassius sa harap niya. Hawak pa rin ang anak. Ito naman ang para sa'yo. Inabot itong isang kulay asul na rosa sa kanya. Cassius, mahinang bulong niya. Pilit na pinapawi ang pag-iinit ang pisngi. Sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan. Kailangan. Putol nito. Gusto kong ipaalala sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Napatikim siya. Ramdam niya ang pagpintig ng puso sa kilig. Pasok na tayo at baka magsimula ng program. Anyaya niya sa mag-ama. Sige, ma'am. Biro na lalaki sa may kindat na halos ikabuwal ng tuhod niya. Pabirong umirap siya at nagpatiuna na sa paglalakad papasok sa school ni Charlie. Sa school ground sila dumiretso. Naroon na rin ang mga teachers, students at mga parents. Lahat ay excited sa gagawin nilang activity para sa araw na yon. Pero higit sa lahat, tingin niya si Charlie ang pinaka-excited. Hindi rin naman niya masisisi ang anak dahil iyon ang unang beses na makakasama nitong ama sa isang school event.
Nag-speech lang ang event organizer na class advisor nila Charlie. Pagkatapos ay nagsimula na rin ng mga pag-games. Game na game namang sumali sa lahat ng games ang mag-ama niya at ang nakakatuwa sa lahat ay talagang nananalo ang mga ito. Siya na may kahit nanonood lang ay panay ang cheer sa mga ito. Mami, panoorin mo po to. Ang bilis si Daddy tumakbo. Sigaw ni Charlie. Tumalon-talon pa ito sa tuwa. Sabay turo sa ama nitong abalang-abala sa paunahang tumakbo kasama ang tatay ng iba pang mga estudyante. Napahawak si Charlotte sa dibdib niya. Hindi dahil kinakabahan, kundi dahil hindi na niya alam kung saan ilalagay ang kilig. Oo na, nakikita ko. Pareho talaga kayong mag-ama, pareho kayong hindi marunong mapagod. Naririnig kita! Sigaw ni Cassius habang humahabol sa mga kalaban at nakangisi pa. Huwag ka munang umalis dyan, love. Focus ka dyan, baka matalo ka. Sagot niya pabalik. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya sa pagtawag nito ng love sa kanya. Tumawa lang si Cassius na para bang siya lang ang nakaririnig ng sinabi nito kahit ang dami-daming tao sa paligid. Nagpatuloy ang laro hanggang sa nanalo rin ito sa huling segundo. Daddy, ikaw ang pinakamagaling na daddy sa buong mundo. Sigaw nito habang nakayakap sa leeg ng ama. Ano ka ba? Siyempre naman. Pagmamayabang ni Cassius sabay tingin sa kanya. May supporters kasi ako na maganda at cute. Hindi ako cute. Agad na reklamo ni Charlie. Hindi nga baby kasi si Mami yung cute. Nakangiting dagdag ni Cassius. Napairap siya pero hindi rin maitago ang ngiti. Sige na, halina kayo't magsisimula na yung next game. Pagdating nila sa susunod na activity, pinaupo muna ang mga parents. Napansin ni Charlotte ang ilang mommies na napapatingin sa asawa niya. Hindi na yun bago sa kanya. Simula pa noon, talagang mapapatingin ang kahit sinong babae sa asawa niya. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Hindi na yun selos o inis. Mas parang proud siya. Mami, kayo naman daw po ni Daddy ang sasali sa next game. Sabi ng teacher na may hawak na listahan. Couple relay po. Napakurap siya. Ha? Ay hindi teacher, okay lang ako sa… Yes po, sasali kami. Agad na pumasok sa eksena si Cassius. Hawak ng kamay niya bago pa siya makatanggi. Cassius! Saway niya rito. Para sa anak natin. Nakangiti nitong sabi. Kahit ayaw mo, gusto ko naman. Gusto kong makita ng lahat na isang buo at masayang pamilya tayo. Napabuntong hininga siya, pero sa huli ay sumuko din. Ay, fine. Pero kapag napahiya tayo, kasalanan mo yun. Wala kang dapat ikahiya. Proud ako sa'yo. Sagot nito. Nagsimula ang game. May pasan siya malaking inflatable ball habang ginagabayan siya ni Cassius. Tuwan-tuwa naman si Charlie sa gilid. Nag-cheer na parang nanonood ng Olympics. Dahan-dahan lang, baka madapa ka. Sabi ni Cassius. Huwag mo kang inuuto. Alam ko naman na ikaw ang gusto nilang panoorin dito, hindi ako. Anya sabay irap. Hindi totoo yun. At saka ikaw lang naman ang gusto kong panoorin. Araw-araw. Bulong nito malapit sa tenga niya. Halos matapilok siya. Ano ba, Cassius? Nasa school tayo. Ano naman, asawa kita. Cassius? Tumawa lang ito. Sa huli, kahit puro ito kalokohan, ay nanalo pa rin sila. Pinagkaguluhan sila ng ilang parents. Ang sweet niyo naman. Wika ng isang mami. Sana all. Biro ng isa. Ngumiti si Cassius. Bahagyang nakayakap sa bewang niya. Pinagsisikapan ko po ulit siyang ligawan. Cassius? Bulong niya. Bakit? Totoo naman. Sagot nito bago tumingin kay Charlie. O anak, picture tayo. Family picture. Agad na lumapit ang anak nila at mabilis din silang kinuhanan ng picture ng teacher nito. Mami, happy ka ba? Bulong ni Charlie habang pababa sila ng stage. Tumingin siya sa anak. Pagkatapos ay sa ama nito na tahimik lang pero nakatingin sa kanya na parang sila lang ng anak ang tao sa buong school. Oo anak. Sagot niya ng tapat. Masaya ako. Nang gumabi na, nagulat na lang si Charlotte nang bigla siyang yayain ni Cassius na umalis. Naiwan ang anak nila sa bahay kasamang kanya mga biyanan. Cassius, ano ba to? Baka madapa ako. Reklamo niya. Piniringan kasi siya nito at hindi niya alam kung saan siya dinala. Hawak kita. Sagot nito at sa kamera hinawakan ng bewang niya.
Huwag kang mandaya ha, kailangan nakapikit ka. Kailan ka pa natuto maging romantic ha? Bakit may paganito ka pa nalalaman ngayon? Sarkastikong tanong niya. Simula ngayong desperado ako makuha ulit ang puso mo. Ang drama mo naman. Pero hindi niya mapigilang mapangiti. Ilang hakbang pat huminto sila. Tinanggal nitong piring niya sa mata. Oh, pwede mo nang buksan ang mga mata mo. Sa sinabi nito, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at halos mapanganga siya sa nakita. Isang yate ang nasa harapan niya. Hindi sobrang laki pero elegante. Puting-puti ang kulay at may mga ilaw na ang kinang ay para bang bituin sa kalangitan. May nakalagay na "Welcome aboard, Charlotte" sa gilid ng entrance ng railings na nakaukit sa kahoy. Sa mismong sahig naman ng yate ay may pulat asul na rosas ang nakakalat. Bumubuo ng landas papasok. Kasabay noon, may mga kandilang nakahani sa magkabilang gilid. Lahat ay may sindi at tila sumasayaw sa hangin. Cassius, Nagustuhan mo? tanong nito, hindi siya agad nakasagot. Namamangha pa rin siya sa nakikita. Halika. Sabi ni Cassius sabay hawak sa kamay niya. Habang naglalakad sila sa petal line path, naaamoy niya ang halimuyak ng bulaklak at sea breeze na humahalo sa malamig na gabing yun. Ang yate ay may malinis na deck na gawa sa polished teak wood. Sa gitna, may isang mesa na binalutan ng puting tablecloth. May 2 upuan na cushioned at may centerpiece sa vase sa puno ng asul na rosas. Nakaayos din ang mga plato, wine glasses, silverwares na parang set up sa isang mamahaling restaurant. Cassius, tawag niya sa asawa, hindi pa rin makapaniwala. Binalingan niya ang lalaki sa kanyang likuran at ganoon na lang ang gulat niya nang makita nakaluhod ito sa harapan niya at may hawak-hawak na singsing. Napatakip siya ng bibig gamit ang palad. Hindi niya yon inaasahan. Alam ko marami pa akong kasalanan sa iyo ng anak natin at kailangan ko pang bumawi. Pero hindi na kasi ako makapaghintay na pakasalan ka ulit. This time, kung hindi na tayo napipilitan dahil kailangan. I love you, Charlotte. Spend the rest of your life with me and I promise to love and treat you and our son right this time. Ani Cassius. Naiiyak na tumango siya. Sino ba siya para hindi ito pagbigyan? Alam niyang sincero si Cassius at matagal na rin niya itong napatawad. Yes, Cassius. I will marry you again. Nakangiting sinuot ang asawan singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay tumayo ito at saka siniil siya ng isang halik na punong-puno ng pagmamahal. I love you, honey. Thank you for loving me and accepting me again. Just don't hurt me anymore, please. I promise. Hindi madaling magbigay ng second chance, ngunit kung ipinapakita naman ng taong nanghihingi ng tsansa na deserving ito para doon, sino siya para hindi ito pagbigyan, lalo na't hindi lang siya ang magiging masaya, kundi pati na rin ang anak nila. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!